Okay? So kanina, sino na bless sa worship, magsabi ng amen. Yung talagang binigay niya ang lahat, magsabi ng amen. Ayan, so kanina po, honestly, nung kumakanta tayo dun sa Jerusalem, tumaas yung balahibo ko, sabi ko, ito yung generation na sasalubong sa Pasig. Amen po ba doon? 'Di ba? Maraming kasi kabataan gumigeng-geng, alam niyo 'yon. Mas maraming babae, mas cool. Pag nagwi-weeds ka, mas cool. Ano pa ba? Pag marunong ka mag-rap, mas cool ka. Pag lodi mo si Heb Abi, mas cool ka. Alam mo 'yon? Pero sino ba rito yung mga Heb Abi enjoyer? Taas kamay. Ayan. Op, op. Ayan, so nag-e-enjoy tayo. So kanina nga sabi ko, ito yung generation na mas mag-e-enjoy, mas masaya kapag ka nagpapuri naman sa Panginoon. Amen po ba? Dapat ano tayo, sabi nga sa isang kantang sinulat ko, dapat against the flow tayo. Ay, amen po ba doon? Di ba kasi, syempre, yung iba, talagang no, pagka mas salbahe, mas lapitin ng girls eh. Di ba? Pag mas bad boy, alam mo yun. Ayun yung nire-raise sa generation ngayon. Pero naniniwala ko na ang tao na may Kristo sa puso is mas cool yun. Amen po ba? Kasi again, future ang pinag-uusapan. Pwede kang mag-enjoy ngayon dyan. Pero pag tumanda ka, ano yung kahihinatnan mo, di ba? Mamaya nag-explain ka na sa bypass operation di ba? Nakakatakot naman yan, no? Na TV Misa ka na lang makita sa TV Patrol pa. Karay tayo dyan. So again, yung worship kanina, ano ba yung ginagawa natin doon? Na-realize ba minsan, after nyong tumalon-talon, tapos nag-isip ka, ano ba itong ginagawa ko? Napatanong ba kayo minsan ng ganun? Or habang tinaas mo yung kamay mo kasi nainggit ka lang, si Kuya Pando tumaas ng kamay, si Kuya James tumaas ang kamay, nagtaas ka rin. Pero pumasok ba sa isip nyo at tinanong nyo, ano ba itong ginagawa ko? Na pumasok ba sa isip nyo yun? Sometimes, bakit ba tayo tumatalon? Bakit ba tayo sumisigaw? Maghawak-hawak tayo. Joke lang. Bakit ba tayo tumatalon, sumasayaw? Bakit ba natin ginagawa yon? So ang team pala natin is wife. Di ba? Hindi yan. Ang ironic lang, wala pa po asawa. Ayan. Diba? We can worship anything. Amen. Ang ginagawa natin is worship. Sabihin nyo nga, worship. So, ang tanong, bakit ba natin siya ginagawa? Nirequired ba yan ni Lord? Di ba? Ngayon, pag-aaralan natin yan. Amen po ba? And nawa maging excited tayo para at least sa mga susunod na worship natin, may meaning na yung ginagawa natin. And hindi lang tayo basta na-impluensyahan ng katabi natin, hindi lang tayo basta nainganyo sa tugtugan, pero nag-worship na kayo kasi alam niyo yung ibig sabihin at nag-worship kayo kasi mahal niyo si Lord. Amen po ba? And again, worship is everything. Sabihin niyo nga, everything. Ayan, naniniwala ba kayo na pwede kayong mag-worship nang hindi kasama si Lord? Naniniwala ba kayo doon? Oo, naniniwala. Sino naniniwala? Ask kamay. Honestly guys, totoo po yun. Pwede kayong mag-worship nang wala si Lord. Wow. Kuya Alex, bumaba ka na, nagsasabi ka ng mali. Nagsasabi ka ng, pwede yun guys. Pwede ka mag-worship nang hindi kasama si Lord. Nakakatakot, no? Maybe nag-worship ka ngayon, hindi pala dahilan si Lord. Patay tayo dyan. So, minsan, pwede nating i-worship yung sarili natin. Di ba? Sa papaanong paraan, hindi yung ang pogi ko, ang ganda ko, hindi ganun eh. Hindi ganung klaseng worship. Paano? Pagka ikaw yung naaargabyado, parang lahat para sa sarili mo at gagawin mo ang lahat sa ikabubuti ng sarili mo. Ibig sabihin, win-worship mo yung sarili mo. Sino yung ganun? Huwag mo na tingnan yung katabi mo. Di ba? Pwede mong i-worship yung pera. Sino mo ang pera? Ako, mukha talaga akong pera. Taas kamay. Di ba? Pero to the point na kaya mo siyang, to the point na yun ay lumalamon sa'yo. Di ba? Kapatid, that's a form of worship. Amen po ba? Ito pinakamatindi at trending sa kabataan. Sometimes we can worship our boyfriend and girlfriend. Patay ka diha. Woo! Diba? O kahit wala ka, pwedeng babae lang mismo, no? Nga lang, nung time kami nila Kuya Obet, nung bata pa kami nung 1982. Diba?
Yeah, buhay ng kabataan, more on exploration, more on ganito, ganyan. But sometimes, tinanong niyo ba yung sarili niyo, ano ba talaga yung purpose mo dito? Di ba? Bakit ka naandito? Di ba? And sometimes we can worship naalala ko nga nung may isang kabataan, tagal ko na pong leader dito sa church, may isang kabataan nag-share sa akin, sabi, Kuya, hindi ko po kaya nang wala siya. Wow. Tanong ko, sana. So sabi ko sa kanya, nakita mo na yung buong buhay mo pala nakaikot lang sa kanya, wala ka nang pinagkakabalang hiba. Amen. We can worship that. Yung crush mo, pwede mong ma-worship yan na pwedeng lumamon sa Panginoon. Ito pa yung nakakalungkot. Pagdating ng Sunday, nag-chat si Kuya Kiel, punta tayong church, sabay yung crush mo, nag-ayang magkape sa labas. Pustahan tayo, nahin yung kape. The joke lang, di ba? Ganun pwede mong i-worship pwede kayo mag-worship nang wala si Lord. Kasi pwede kayo mag-worship ng kahit ano. It's either money, people, yung mga ka-relationship natin, si crush, kaya natin yan. Again, bakit ba natin ginagawa yung worship? Worship daw po is pagpapakita ng deepest affection or give that deity or yung highest person ng pinakamataas na respeto. Di ba? Kaya mo nga inuna siya kaysa sa church kasi mas nire-respeto mo yung babae or yung lalaki. Amen. Andiyan pa ba kayo? Sorry Di ba? Sabi rito, ang worship daw po is pwede siyang maging strongest weapon ng isang Kristiyano. Naniniwala ba kayo doon? Pero ito nakakalungkot, ang worship din ay pwede lead to distraction. Amen, isipin mo, no? Buong Sunday, no? Ang purpose mo talaga, gusto mo makita yung crush mo dito sa church, no? Di ba? Sino? Di ba? Kunwari, lahat tayo, again, hindi masama, guys. Di ba? Hindi masama yan. Parte ng kabataan, ako nga rin, nagka-crush dati. Ang matindi, nagka-crush din sa akin. Di, joke lang. Joke lang! Di, joke lang. That's a joke. Di, joke lang. Di ba? Again, parte ng kabataan pero ang lagi sasabihin sa atin ni Lord, anak, di ba, dapat ako pa rin yung nasa itaas. Amen po ba? Nagets ba natin? Okay, good. So again, worship is our strongest weapon. Pwede rin niya makasira ng buhay natin. So right now, ang gustong iparating sa atin ni Lord is dalhin tayo sa tamang pagpupuri para sa Kanya. Sino excited? Magsabi ng amen. Again, sabi ko nga kanina, magkakaroon na ng meaning yung dahilan natin sa pagtalon. Hindi lang siya nakisabay sa uso, pero alam mo yung dahilan ng ginagawa mo. Amen po ba? Okay. Wala pala akong clicker. So, ang topic pala natin is, basahin nyo nga, 1, 2, 3, go! Okay, next slide, please. Ayan. Sabi rito, number 1, bakit importante? 1, 2, 3, go! Again, 1, 2, 3, go! Yan, sino po rito ang walang kapayapaan? Sino overthinker, di ba? Sino yung stress, may anxiety, and minsan hindi mapakali dahil sa mga nangyayari sa buhay niya. Alam niyo po ba that worship can give us peace? Kahit maingay ka mag-worship. Di ba? Ironic lang, no? Kahit maingay ka mag-worship, natutuwa si Lord doon. Pero di niyo ba alam na after that, pwede kayong magkaroon ng peace? Sabi niyo sa tabi niyo, peace. Di ba? And bibigyan ko kayo ng senaryo. Sabi rito, meron na isang kwento, di ba? Isang babae, nagkaroon po siya ng pagkakasala. Okay? Nangalon niya po siya. Meaning to say, nakipagtalik siya sa may asawa. Ayan. So, ibig sabihin, yung mga kabit-kabit pala na yan, hindi lang siya sa TV nangyayari. Even though, guys, listen to this. Even though time ni Jesus, may ganun na nangyari. So alam niyo ba ginawa ng babae? Dahil alam niyang marumi siya, alam niyang makasalanan siya, at narinig niya na si Jesus Christ ay nagtuturo sa Maxville. Diba? Narinig niya na si Jesus Christ ay nagtuturo. So ang ginawa ng babae, bumili siya ng pabango, hinakamahal na pabango na pwede nating ma-imagine. Dior, di ba? Ano pa ba? Di ba? Chanel, di ba? Bumili siya ng pabango. At alam niyo ba yung ginawa ng babae?
lumuhod siya sa Lord. Pagdating niya ron, walang sabi-sabi. Lumuhod siya, binuhos niya yung perfume. Alam niya saan niya binuhos? Sa paa. Di ba dapat sa katawan, pero binuhos niya sa paa. At alam niyo ginawa ng babae, umiiyak po siya. Kasi alam niya makasalanan siya eh. Habang umiiyak po siya, wala rin siyang dalang pamunas. Alam niyo pinampunas niya? Buhok niya. Pinupunasan niya ang paa ni Jesus ng kanyang buhok. Tapos umiiyak siya ng iyak. Ganun niya pinakita yung worship niya sa ating Panginoon. Bakit? Alam niyang marumi siya eh. Alam niyang makasalanan siya, nagkasala siya sa Panginoon. At ang tanging alam niya gawin para mawala yung lungkot sa puso niya is to worship God. Ang niya para i-worship si Lord ay bumili ng pinakamahal na pabango, ibuhos sa paa, gamit yung buhok niya. Grabe no? Parang pag ginawa mo yun sa tao, sasabihan kang baliw. Pero that woman is walang pake sa iisipin. Alam niyo ba yung nangyari nun? Isipin natin ganito. Nagse-cell group si Kuya Kel, biglang may lumapit. Parang ganon. Pero yung babae, wala siyang pakialam. Di ba? Kasi alam niyang si Jesus Christ ang magbibigay sa kanya ng peace. And sabi rito, di ba sabi niya, biglang sabi ng mga tao, oh, Jesus, ano yung pinaggagawa niyan? Sabi ng mga kasama niya, baliw ata yan eh. Tapos alam niya yung sabi ni Jesus, sabi niya rito. At gusto ko, may sagot din kayo rito ha. Nagbigay siya ng parable. Sabi niya, may dalawang tao daw na may utang sa master nila. Isang 500 silver coins at isang 50 coins. Ngayon, pagbalik nila sa master, lahat sila ay walang kayang magbayad dun sa pinautang ng master. Pero dahil mabait si master, sinabi niya, sige, pinapatawad ko na kayo, huwag nyo nang bayaran yung utang nyo. Si Jesus Christ yung nagsasalita rito. At sabay tinanong niya, yung mga tao doon sa paligid na yon. Sabi niya, sino ang mas mahal ng master? Kayo nga, may sagot ba kayo? Sino ang mas mahal ng master? Parehas? Sino pa? Sino pa? In English mo lang, Kuya Charles eh. Di ba? Again, sabi ni Luke, or sabi ni Luke, nung kasama ni Jesus, sabi niya, syempre, mas mahal nung master, yung may mas malaking utang. Sabi ni Jesus Christ, "Tring, that's right." Sabi niyang ganon. Tama. Ganon din sa babae, di ba? Na lumapit sa kanya. Sabi po rito sa Bible verse natin, sa Luke 7 verse 47, "Therefore I tell you, her many sins have been forgiven as her great love has shown." Sino po ang mahal si Lord? Magsabi ng amen. So, ang great la ay yung dakilang pagmamahal ng babaeng yon sa ating Panginoon, ang pinakita niya is to wash her feet, at yung iwash yung paa ni Jesus Christ, umiyak siya, pinusan niya ng buhok. At sabi dito, as her great love shown. So, minsan pala yung worship natin, nagre-reflect sa kung gaano natin kamahal sino. Amen. So sabi dito, then Jesus said to her, "Your sins are forgiven." Then the other guests began to say among themselves, "Who is this even forgive sin?" Jesus said to the woman, basahin natin, 1, 2, 3, go. "Your faith has saved you. Go in." Worship can give us peace. Pero ang tanong doon, paano ka ba mag-worship sa akin? Again, kung habang tumatalong ka, sinasabunutan mo yung katabi mo, tumatalong ka, biglang tinadyaan yung isa. Tingin nyo ba worship yon? Again, yung babae, pinaka-good example ng worship yung babaeng yon. Sineryoso niya, alam niyang nagkamali siya, desperado siya para kay Jesus. And he do desperate things. Kasi alam niyang nagkamali siya. At alam niyang kailangan niya si Lord. Dapat ganun din tayo. Amen? Siguro marami magsasabi, bata ka pa, wala ka lang problema. Alam ko marami rin tayo pinagdadaanan sa buhay. And dapat mas makita yon na kailangan natin si Lord through our worship. Again, magre-reflect po ang worship natin kung gaano natin kakilala si Lord. Di ba? I wanna give you the praise. Wala no? May tinulak yung tinulak mo yung katabi mo. Mali yun guys. Kasi again, worship give us peace. Gave us peace. Amen. Amen po ba? May natutunan ba kayo sa akin? Okay, good. Next tayo. Worship gave us, ayan, comfort. Alam nyo guys,
marami sa atin, no? Marami sa atin ang may problema. Magsabi ng amen ng may problema. Okay, good. At nakakatawa nga, gaya ng nasabi ko kanina, na minsan talaga ang kabataan ay live to stereotype. Pag sinabing kabataan, walang karapatang magreklamo, walang karapatang umaray sa problema kasi bata ka pa at wala ka pang pinagdadaanan sa buhay. Amen? Diba, pagkakabataan ka, wala kang karapatang magsalita. Bata ka lang, wala ka pang nararating sa buhay, wala ka pang napapatunayan, kaya manahimik ka. Amen. Di ba? And minsan, yun yung nagbibigay ng malaking problema sa youth. Tama po ba? Lahat tayo ay youth. Ako po ay 20 years old pa lang. Ay, grabe wala suporta. Sino yun? Mamaya kayo sa akin. Di ba? Minsan may problema tayo, peer pressure. Pag sinabing peer pressure, pinipressure ka ng magulang mo, ng teacher mo, ng kamag-anak mo at ng kahit na sino. Isa yun sa mga problema ng kabataan, magsabi ng amen. Minsan sa buhay naman, di ba? Salat sa hirap, alam niyo yun, may mga gustong bilhin, hindi natin kaya. Ito pa patindi, broken family, isa sa mga problema ng youth. Di ba? And judgment, panguhusga ng kapwa natin, panguhusga ng lipunang ito. And ayun yung mga nararanasan natin. Amen po ba? Sino ba hindi nakakaranas ng ganon? Naniniwala ko, ayun yung mga problema na kinaharap ng youth ngayon. Amen po ba? And sometimes, ano yung ginagawa? Nag-aaya uminom. Di ba? Nagsusuicide. Di ba? Meron nga kami nung kay Kuya Eman nga yung kinuwento niya, attendee po namin yun ng Jigs Basketball before. Tas ayun, nag-suicide din siya. Ayun naman, hindi siya nakaranas ng pagmamahal sa bahay nila. So, alam niyo, and alam niyo yung edad niya, 16 years old lang. Di ba? So, again, blessed kayo kasi merong mga atit kuya dito sa church na handang makinig sa problema nyo at mahal na mahal kayo. Oh, guys, mahal po namin kayo. Mahal kayo ng mga leaders and we treat you as our brothers and sister, mga maliliit naming kapatid. Amen po ba? Di ba? And again, minsan yun yung nararanasan natin. And again, mas nakakalungkot yun. Amen po ba? Yun nga lang, pag naranasan natin yun, ano yung outlet natin? Di ba? Ayun nga, again, minsan nanonood ka na lang sa TikTok. Di ba? Ayun nga, suicidal thoughts. And minsan umiinom ka, lumalabas ka, kung ano-ano yung ginagawa mo para lang mawala yung emotion na nararamdaman mo. Tama po ba? Ginagawa ba natin yun? And may iba, minsan sa pagkakape na lang, hanggat hindi nagpapalpitate, pati yung leeg, magkakape ka. Diba? Kasi hindi mawala yung problema mo. And sabi dito, worship can give us comfort. Diba? Pwede niya tayong magkaroon ng comfort dito sa ginagawa nating worship. Basta again, seseryosohin natin. Okay, yun yung mga pwede na mangyari sa atin. And sabi po, ay, wala. Wala. Ayan, sabi, pakibasa nga. 1, 2, 3, go. Downcast. Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Amen. Sabi po sa ibang translation, sabi rito, why am I so depressed? Ayan, si David po ang nagsulat nito. Why is there turmoil within me? Sabi dito, why is so disturbed within me? Meron daw nangyayari sa kanyang kalooban dahil sa kalungkutan na yon. Pero ano yung sabi niya rito? For put your hope in God, hindi sa tropa, hindi sa kamag-anak, hindi sa alak, at sa kahit ano paman. Pero kanina ilalagay yung hope kay? Yet, sabi dito, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Kapatid, kahit nasa gitna ka ng problema, pwede ka pa rin mag-worship sa Panginoon. Amen? Nakakalungkot lang, even though leaders, pagka may problema, hindi na rin nag-worship. Kasi akala ata natin na kapag ka malinis ka lang, di ba? Mapayapa yung buhay mo, dun lang may rights na mag-worship. No! David is a man after God's own heart. Still, sabi niya rito,
I will praise Him kahit may nangyayari sa akin. Sino kaya nun? Magsabi ng amen. Amen. Minura ka man bago ka pumunta rito, mag-worship ka pa rin. Amen. Masama man loob mong pumasok sa church dahil bago ka pumunta, may nangyaring masama sa'yo. Kapatid, mag-worship ka pa rin. Amen. Put your hope in God, hindi sa kahit ano pa mang bagay. For I will yet praise Him. Sabi po rito sa verse na to, Psalms 56 verse 3 to 4, when I'm afraid, I will put my trust in you, in God, whose word I praise in God. I have put my trust. I shall not be afraid. What can mere men do to me? Ang angas, no? Sabi rito, when I'm afraid, I will put my trust in you, in God, whose word I praise. Amen? So sabi dito, gusto kong i-emphasize itong pinakadulo. What can mere men do to me? Ano kayang gawin sa akin ng taong yan? Meron akong Diyos. Amen? Kahit anong pang-aalipos ang gawin sa'yo, anong magagawa ng taong yan? Sabi nga rito, mere men, minilait niya yung tao. Bakit? Kasi alam niyang may Diyos siya, na may malaki siyang Diyos, na alam niyang kaya niyang i-worship, at alam niyang kaya niyang patumbahin. Hindi patumbahin by mamamatay siya, hindi eh. Hindi niya papansinin yun, bakit meron siyang Diyos na kasama. Amen? So anong magagawa ng taong yun sa'yo, kung may Diyos ka naman? Amen? So again, worship gave us comfort, guys. Worship ang susi. Amen po? Amen. So I hope may natututunan tayo to clarify us what is worship. And next natin, number 3. 1, 2, 3, go! So, again, gave us power. Magkakaroon tayo ng nen, ng chakra. Di ba? hindi ganun. Di ba? Again, worship gave us power. Di ba? Nung si Paul po at saka si Silas ay nakakulong, listen to this story. Sila po ay nagsishare ng gospel. Tapos, may nag-frame up sa kanila. Di ba? Sabi nila, ayan, nagsishare ng gospel ni Jesus. Tapos alam niyo nangyari kay Paul tsaka kay Silas, nakulong po sila dahil sa pag-share ng salita ni Lord. Amen? And sabi po sa Acts 16, verse 25 to 28, sabi dito, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. And the other prisoners were listening to them. Suddenly, there was a violent earthquake that the foundation of the prison were shaken. Sabi raw rito, nung si Paul po at si Silas ay nakulong, nagdasal sila at anong ginawa? Singing hymns, nag-worship sila sa Lord. Again, habang nakakulong to At sabi raw po nun sa nabasa ko, yung ibang prisoner daw, gumaya na rin sa dalawa. At alam niyo ba yung nangyari? Nakakulong sila habang nagdadasal at nagpe-pray sila sa Panginoon. Nagkaroon ng earthquake. To the point na nasira po ang kulungan. Nasira po yung kulungan. Again, nag-worship sila rito. Nagkaroon ng earthquake. Tapos tignan niyo yung next verse. Ayan. At once, all the prison doors flew open. Di ba? Nawala yung pintuan ng kulungan. And sabi dito, everyone's chains came loose. During that earthquake, lahat po ng kadena ay natanggal. And sabi dito, the jailer woke up, and when he saw the prison door, he drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoner had escaped. Sabi nung bantay nung teka, nawala sila. Kasi that time po, pagka ikaw po ay bantay ng kulungan at may nakawalang prisoner, ang parusa agad po nun ay kamatayan. So sabi ng prisoner, bago pa ako torturein at pahirapan, papatayin ko na lang yung sarili ko. Kasi may nakatakas si Paul and Silas sa taas and yung other prisoner. Pero sabi ni Paul dito, sabi niya, don't harm yourself, we are all here. So Kuya Alex, ano yung point mo rito? Alam nyo ba, nasasalamin po dun sa ugali ni Paul and Silas kung paano sila mag-take ng situation. Diba? Talungin mo yung sarili mo ngayon. Tingin kayo sa akin. Ayan. Talungin mo yung sarili mo ngayon. Ano yung kalagayan mo ngayon? Ano yung kalagayan mo?
Alam nyo ba, si Paul and Silas pwedeng magreklamo. Wala kaming ginagawang masama. Nagsishare lang kami ng gospel. Hindi kami pumatay ng tao. Hindi kami nanira ng kahit ano. Nagsishare lang kami ng gospel, pero kinulong niyo pa rin kami. Pwede silang magreklamo. Pwede silang, Lord, ano ba to? Pinagtitripan mo ba kami, Lord? Ginagawa naman namin para sa ito, pero bakit kami nakakulong? Pero yet, anong ginawa nila? Anong ginawa nila? Di ba? Nag-pray sila at nag-worship sa ating Panginoon. Paano nyo i-handle yung situation, guys? Bakit gave us power? Meron tayong kapangyarihan to overcome our struggles in life. Pero hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan natin. Pero sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen po? Again, hinandle nila yung situation kung paano mag-ugali ang isang totoong Kristiyano. Ang isang totoong Christian, hindi sila nagreklamo, tama naman ginawa pero nakulong, may karapatang magreklamo, pwede rin sisihin si Lord. Kasi again, wala silang ginawa, nakulong, pero hindi nila ginawa yan. Ano lang ginawa nila? Nagdasal at nag-worship sa ating Panginoon. That's the right thing to do, guys. Pag kami mga nangyayari sa atin, pabayaan mo sila. Amen? Magdasal ka at manalangin sa ating Panginoon. Amen? Diba? Instead, in spite of their situation, ang pinili nila ay magpuri sa ating Panginoon. Dapat ganun din tayo. And I hope now na natutunan natin yung essence ng worship. Hindi lang pala siya hindi lang pala siya, tinuturuan lang tayo ni Kel na magkaroon ng magandang boses. Hindi lang pala siya hindi lang pala siya pinatatalon lang tayo. Hindi lang pala siya dapat makisabay ako kasi yung mga katabi ko nagsisitalunan. But worship is giving praise to God. At worship ay ibigay na 100% trust natin sa ating Panginoon. Amen? Again, wala tayong kakayahan na i-resolve ang problema. Pero meron tayong way para ma-resolve yun. Ayon ay ang manalangin at magpuri sa ating Panginoon. Amen po? May natutunan ba kayo? Ayan. So, again, sabi ko nga kanina, worship is one of our powerful weapon bilang isang Kristiyano. Dapat gamitin lang natin to sa tama. Amen? Amen po ba? So, alam ko, pressure tayo sa school, di ba? And i-grab natin yung opportunity na yun to worship God. Ewan ko lang kung hindi kumilos si Lord sa buhay mo. Bakit? Kasi hindi mo muna inisip na alam mo yun, di mo inisip na gumawa ng makataong way para makalayas sa problema na yon. Pero ang inuna mo lang, gaya ni Paul and Silas, is nag-pray at nag-worship sa ating Panginoon. And I hope tayo rin ganun. Amen po ba? Again, alam natin, minsan di natin alam yung gagawin natin. But eto, kiniklear dito ni Lord na ang way for us, alam niyo yun, na ipakita natin yung pagtitiwala natin sa Panginoon is to pray and to worship our God. Amen po ba? Sana may natututunan tayo and maybe for the past few weeks, di ba, alam na natin yung purpose, bakit tayo nag-worship. Amen? Sino po ulit ang mag-worship na ng maayos sa Lord? Magsabi ng amen. Amen. So, again, palakpakan muna natin si Lord. Ayan. Pwede ba tayong tumayong lahat? Come on, let's stand up. Ayan. At kakanta lang tayo kahit yung chorus lang. And subukan nating mag-worship ng maayos sa Lord. Amen. At naniniwala ko na ipaparanas ni Lord yung kanyang kapangyarihan sa bawat isa. So, eto, listen to this. Tingin mo na sa akin. Again, hindi ko na sa pinagmamayabang. No? Again, ako po ay matagal ng Kristiyano. At lagi kong tinatanong sa mga Christian, ano daw yung pakiramdam nila pagka nag-worship sila sa Lord? Alam niyo yung majority ng sinasabi nila? Alam niyo yung majority na sinasabi nila? Listen to this. Di ba? Again, tinanong ko sila, sabi ko, yung mga iba doon leader, sabi ko sa kanila, ano ba yung pakiramdam kapag ka nag-worship ka sa Lord? Alam mo yung sabi ng isa? Alam mo yung sabi ng isang, or majority po ng Christian na natanong ko, ang lagi na sinasabi, pakiramdam ko katabi ko si Lord. Diba? Yung isa naman, feeling ko
Kuya Alex, niyayakap ako ng Lord habang nag-worship ako. Ang tanong, naranasan ba natin yun? Amen. And right now, I pray in Jesus' name na maranasan natin yung ganong experience. Amen po ba? Bakit? Because nag-worship sila ng maayos at nag-worship sila ng tama. At ayun yung importansya ng worship sa atin. Hindi lang siya basta singing praise and hymns sa ating Panginoon, pero ang worship is connection between you and God. And right now, I hope na during this worship is maranasan natin yung nararanasan ng iba nating kapatid sa pananampalataya. Na katabi natin si Lord at niyayakap tayo ni Lord ng kanyang presensya. Amen po? Ayan, tinatawag ko lang yung worship team. Pwede ba tayong manalangin lang saglit? Let's bow our heads and let us pray. Lord, maraming salamat po for this message that you gave to us, O God. And Lord, bilang kabataan, Panginoon, alam namin na maraming kaming dapat pang matutunan as a Christian. And right now, Lord, ito yung isang way para kami ay matuto. At dalayan ko, Lord, na through this worship, Panginoon, aabutin namin ang iyong kaluwalhatian dyan sa kalangitan. At Panginoong Jesus, dinggin niyo po ang boses ng mga kabataang ito, Panginoon, na magpupuri sa inyo, Panginoon. At muli, Lord, binabalik ko na po lahat ng papuri pagsamba in Jesus' name. Amen. So again, pwede ba nating i-worship si Lord at kantahin natin itong kanta na to? Ayan. So again, pwede ang isang way para ma-worship natin na maayos si Lord is iset natin yung puso natin sa tama. And dapat ang purpose mo is to worship God. And again guys, listen to this. Again, sabi ko nga sa mga natanong kong other Christian, is naramdaman talaga nila yung presence ni Lord. Again, worship is not a joke, guys. Pwede niyong maranasan yun on your own experience. Amen? So, pwede ba tayong gawin natin? Pwede tayong yumuko. Ayan, tayo yumuko. Ayan, huwag natin pansinin yung mga katabi natin. Tayo yumuko. Tapos, itaas natin yung kahit isang kamay lang. And right now, gawin mo, magdasal ka lang. Sabi mo, Lord, patawad po sa lahat ng mga kasalanan ko. Try lang natin. So, walang mawawala sa atin, guys. Tapos, humingi ka ng tawad sa Panginoon sa lahat ng ginagawa mo, sa lahat ng mga kasalanan ginagawa mo, humingi ka ng tawad. Ipagdasal natin ngayon yun sa Lord. And during that prayer, sabihin mo, Lord, pupurihin kita. Sabihin mo yan habang nananalangin ka, Lord, pupurihin kita, mag-worship ako sa iyo, at sasambahin kita. Subukan mo lang, kapatid. Walang mawawala sa iyo. And right now, huwag mong pansinin yung katabi mo. At mag-focus ka dahil naniniwala ko na si Lord sa pag-worship mo ngayon. And kantahin natin tong kantan to. Wala kang katulad. Come on, let's sing to God. Wala nang papantay sa'yo, wala kang katulad. Come on, i-feel mo yung presence ni Lord. Wala nang hihigit sa'yo, ikaw ang Diyos, noong pa man, maging ngayon at kailanman. Come on, Lord, let your Holy Spirit fill in this place. Wala kang katulad. Come on, let's sing to God. Wala kang katulad. Wala nang papantay. Come on, i-feel mo yung presence ni Lord. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Ikaw ang Diyos, noong pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon. Come on, let's sing to God. Wala kang katulad. Come on, isigaw mo sa Panginoon. Wala kang katulad. Wala Come on, nang Lord. papantay sa'yo. Fill this place with your Holy Spirit, O God. Wala nang hihigit Hallelujah. sa'yo. Ikaw ang Diyos, noong pa man,
maging Come on, let's ngayon worship God. kailanman. Let's sing Sa praise to our habang God. panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang Come on, purihin higit mo si sa'yo. Lord ng buong puso. Come Ikaw on. ang Diyos noong paman, maging ngayon at kailanman. Sa habang let's worship God. panahon, wala Worship kang God. katulad. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Come on. Wala kang katulad. Hear our voice, O God. Wala nang And let your Holy higit Spirit sa'yo. fill this place, Panginoon. Ikaw ang Diyos noong Come on, let's worship God. maging ngayon at Hallelujah. kailanman. Praise Sa the Lord. habang Come panahon, on. Come wala on. Come on, let's kang shout. katulad. Woo! Wala kang katulad. Come on, let's worship God. Wala nang papantay Come on. sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang hihigit Come on. sa'yo. Ikaw ang Diyos. Your Holy Spirit, noong O God. paman, Fill maging this place, ngayon at Panginoon. kailanman. Come on, Sa isigaw mo pa sa habang Panginoon. panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang Come on, papantay let's sa'yo. worship God. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Hallelujah. Ikaw ang Diyos noong paman, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala And right now, kang isigaw mo sa Lord. Come on, let's worship together. Wala ang katulad. Hallelujah. Wala nang papantay sa'yo. Come on, Lord. Thank you, Jesus. Wala kang katulad. Feel the presence, Panginoon. Nang hihigit sa'yo. Ikaw ang Diyos noong paman, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, Hallelujah. wala kang katulad. Come on, one more time. Come on, let's sing to God. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Katulad. Wala nang ikaw ang Diyos. Panahon, wala kang katulad. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po sa presensya nyo ngayong hapon na to, Lord God. Naniniwala po kami, Panginoon, na naramdaman namin, Lord, ang dakilang pagmamahal nyo. Naramdaman namin sa puso namin, sa isip namin, Panginoon, ang iyong presensya. At maraming salamat, Lord, dahil binigyan nyo kami ng opportunity to worship you, O God. And right now, Lord, this is the day, Lord, na mag-worship kami ng maayos sa inyo at mag-worship kami, Panginoon, nagko-connecta kami sa inyo, Panginoon. At muli, Lord, ibinabalik po namin ang lahat ng papurit pagsamba. In Jesus' name we pray. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Ayan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Pwede tayo mo po. Ayan. Hello. Yon, purihin ng Diyos, no? So, nakakatuwa na nai-explain sa atin kung ano ba dapat or gaano ba ka-importante yung pag-worship, no?